sa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pizza 18 sa buwan sa Desyembre tuig 2025 for the first time in forever. So first time bitaw yun nga December 18. First time December 18. 2025. First time sad nga naabot ka nagdungan ta. Ako nga lagad sa kanginan Malu Inokando Tabar. May buntag ako si Attorney John Destacamento. O banimento da alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Unya, kita maglangan attorney ato dahil dawaton atong weather update. Gikan sa Pag-asa Visayas ni sa linya, Ma'am Ana Dumdum, may buntag Ma'am Ana. May buntag sir, may buntag sa atong tanang tigpaminaw mga kanitong weather update. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagapektar karon dito sa may habagatan nga Mindanao. And hangi-amihan nagapadayon sa apektar sa northern ug central Luzon. And so far karong adlaw wala tay ginamonitor nga maot na tempo LPA or bagyo nga posibleng makapekto nato in the coming days. And sa atong forecast weather condition di Central Visayas, ang central diri sa lakip ng diri sa Sugbo, makasinati kita og generally fair weather ghost chance sa aning localized thunderstorms nga dala sa easterlies or yung init na hangin nga gikan sa dagat Pasipiko. And atong hangin og kadagatan, makasinati kita og kasarangan na hangin gikan sa amihanang sidlakan and ang kadagatan malinaw na to sa kasarangan ang mga pagmalon. Diri Sugbo kadagatan na ay pagtaob alas 11:29 sa kamuntagon and munas alas 3:16 sa kapunon. Temperature forecast is nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ug katong haring adlaw mosalog unya alas 5:26 sa kahapon. And mao kana atong weather update kini si Ana Dumdum diri sa Dios di Pag-asa. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag niyang tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, holiday traffic tests patience. Sa Super Balita, kalihukan sa Pasko, nakatraffic. Sa The Freeman, Governor fears possible impact. PAM opposes EV taxi permit. Sa Banat News, 400 milyones pesos nga shabu gisunog nasakmit karong tuiga. Sa Philippine Daily Inquirer, BICAM panel restores VP Sara's budget to 889 million pesos. Sa The Philippine Star, BICAM okays higher 63.8 billion pork aid. Sa Manila Bulletin, reenacted budget good but not an option according to the palace. Ug sa Tempo, Marcos rejects ISIS hotspot tag. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma! Palud, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Subo nagmonitor kung dinabay mga pabutong gipamaligya sa mga sidewalk. Bugtong baligyaanan sa mga pabuto mao lamang ang South Coastal Road subay sa ordinansa sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot karon sa monitoring ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa mga mamaligya og pabuto ning nakaduol na ang pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga base sa record sa Regional Civil Security Unit 7, doon na lamay 18 ka mga retailer sa mga pabuto ang gitahasan nga makabaligya sa designated area nga mao ang South Coastal Road. Kung adunay mamaligya nga walay permitikan sa RCSU ug sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, mamahimong kumpiskahon ang ilang mga paninda. Automatic i-confiscate na ito na. That means nga kanang wala sila musunod sa ito ang kuhan. Itungkod sa siyudad sa Cebu City na kasi allowed na area na pwede ma-display. Awas ni giklaro ni Los Baños nga hugot nga gidili ang pagbaligya sa mga pabuto sa mga sidewalk sa dakbayan sa Sugbo. Tungod kay usa lang ang gihatag nga lugar din dito ra mamahimo nga mo-display sila nga baligya nga pabuto ang mga retailer. Nagsugod na sa pagsuroy ang mga personnel sa CCPO sa kadalanan sa dakbayan aron sa pagmonitor kung doon na bayin mamaligya og pabuto aron mao ni ang ilang nga badlungon ug kung dili gyud mo sarong ila kining embargohon. Subling gipahimangnuan sa kapulisan ang publiko nga dili magpasagad sa pagpalit og mga pabuto nga gidili lakip na kadto nga mga imported tungod kay usa ni silang embargohonon. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa susamang kalambuan, mga retailer sa pabuto nga naninda sa kilid sa karsada sa Lapu-Lapu City posibleng i-relocate. Kinihuman ni Mando si Mayor Cindy Chan nga wa nay mga stalls nga ibutang duol sa mga panimalay o mga establishmento. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Filerca. Ubay-ubay nga mga stall sa pabuto ang makita sa kadalanan gikan sa Barangay Kanhulaw paingon na sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kinitungod kay ang designated retailing zones magikan sa iskina kinalumsan sa Barangay Kanhulaw paingon na sa New Tacan Road sa Barangay Babag. Sa unang interview ngadto ni Fire Superintendent Arnel Abella, ang Fire Superintendent sa Lapu-Lapu City Fire District, nga karong tuiga wa nay tugutan nga magbaligya duol sa panimay o mga establishmento. Apan kaganihang buntag na matikdan nga adunay mga stalls ang duol gihapon sa panimay ug mga establishmento. Matod ni Barangay Kapitan Eulogio Cesar Manayon sa Barangay Babag nga posibleng mabalhin ang maong mga naninda.
Kini tungod kay usa sa mando ni Mayor Cindy Chan nga kinahanglang dili kini makapahuot sa dagan sa trapiko sa mga lugar ug kinahanglang layo sa mga establishmento ug mga kabalayan. Sigon pa ni Manayon nga sa nilabay nga tuig adunay executive order si kanhi mayor ug karon Congressman Junior Dahong Chan nga tugutan nga maka-display ang mga retailer sa pipila ka bahin sa Mactan Circumferential Road. Apan karong tuiga adunay kausaban base sa mando ni Mayor Cindy. This year, posible, doon ay akong kausaban. Kay nagkadaghan naman ang establishmento, unya ang nagka-traffic, daghan kay sakyanan, so naay posible nga ma-relocate ani kung dili siya kanang maka-obstruct siya sa kadalanan. Karong hapon, makigtigom si Mayor Cindy sa mga kapitan sa Barangay Babag ug Kanhulaw ug ilang tukion kung ibalhin ba ang mga retailers ngadto sa New Tacan Road kung diin sagad nag-display ang mga retailers. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin, Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim magpakatak og dugang personnel aron pagdumala sa trapiko, labi na karong nagsingabot na ang Pasko. Giawhag usab ang mga personnel nga way mo file og leave panahon sa holiday season. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko, nasinati na sa nagkadaiyang kadalanan sa syudad sa Mandawi ang trapiko. Tungod niini, nagpakatap ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim og dugang personnel. Sagad sa kadalanan diin masinati ang trapiko, mawang UN Avenue, MC Briones Street, AC Cortez Avenue, CD Seno Street ug mga lugar kung asa nahimutang ang mga mall. Even if dili gani siya kanang during peak hours gani, naagya po'y build up kay tungod na nga kanang tungod sa Christmas rush ba. But ang atong kuanan na is gi-manage lang na jud sa team no. Ang ato ang mga kung makita ninyo ato ang mga personnel is on site jud permit. Aron masiguro nga matutukan ang kahapsay karong holiday season, giawag ang mga personnel nga walay mo file og leave. As much as possible gi-discourage na mo ang kanang mga mag-leave no nga mga personnel. So amo kay kani tabangunon man kayo niya, especially jud makita ginato ang grabe no nga volume sa mga sakyanan, ang traffic. So mo na amo ang gitabangan jud. Ang team adunay kapin usa ka gatos ka field enforcers. Gani matud ni Rituya nga nag-adjust sila sa shift sa pipila ka personnel pagpakatap atol sa simbang gabi. Aron masiguro nga adunay igong nagbantay sa kadalanan sa gitino nga venue nga pahigayunan sa misa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, upat ka mga scammers nga nangilad gamit ang peking titulo sa yuta gidakop sa NBI 7. Usa sa mga nailad kining biktima nga nailad alang sa usa ka property nga mikabat ngadto sa 4 milyones pesos. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gitanggong sa National Bureau of Investigation ang upat ka mga gituuhang mangingilad samtang gipangita pa ang laing usa gumikan sa pagpamiki og titulo sa yuta. Giila ang mga dinakpan nga silang Janice Chu D, Rowena Ortilia Abelia, Edgardo Ang Cayanes ug Mark Dominic Aventahado Villaluz, samtang at large pa si Marites Pabroa Ariola nga pulos nagagikan sa dakbayan sa Sugbo. Gilusad among operasyon sa diyang mireklamo ang usa ka representante sa kumpanya sa Mandawi City nga nailad og 4 milyones pesos. Kinihuman nga nidawat og prenda o gihimong collateral sa utang ang usa ka luna sa barangay Mambaling sa mong syudad. Unang gipasaligan ng biktimang si Raymark Arsolon sa mga sospek nga ang maong propriedad adunay transfer of certificate of title nga giingong gipanag-iya ni Chu D. Subay sa nahimong pagsusi sa Register of Deeds sa Dakbayan sa Sugbo, ni gawas nga walay nakarehistro ubos sa mong pangalan og pike ang gigamit nga dokumento nga gipakita sa kliyente. Atol sa entrapment, ang biktima mobayad og dugang 500,000 pesos ngadto sa mga sospek. Hinungdan nga nag-abot og nag-atang nasab ang mga operatiba sa NBI sud sa conference room sa buhatan sa biktima. Mato di Regional Director Attorney Renan Augusto Soliva nga posibleng nalambigit sa sindikato ang maong mga dinakpan. As far as our investigation is concerned, there are 5 persons conniving and working together to defraud the complainant of no less than the amount of 4.5 million using a fake title as certified to by the Land Registration Authority.
Nag-atubang ang mga dinakpan og kasong kalapasan sa revised penal code nga may labot sa estafa through falsification of public documents. May painumdum si Oliva ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sa upat ka mga gituang scammers, ilabi na nga nakadawat og bonuses ang katawhan ning panahona. Ang mga financial institutions na to, wala magkuwang to warn the public kanang do not share your OTP, do not click links, do not share your personal information. Kay mao maguna, that is one of the ways na makasud ang mga scammers. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dulan to nga sa bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas gipang sunog sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes. Samtang upat ka mga informant gihatagan og reward money sa Dangerous Drugs Board. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mukabat ngadto sa 481 milyones ka pesos ka balor sa lain-laing matang sa illegal nga drugas ang gipangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Central Visayas sa Thermal Chamber sa Cosmopolitan Funeral Home sa Dalan Honquera sa Dakbayan sa Sugbo. Mitambong sa pagguba sa illegal nga drugas nga dunay pagtugot sa korte mao ang sekretary sa Dangerous Drugs Board nga si Oscar Valenzuela ug ang Director General sa PDEA nga si Undersecretary Isagani Neres. Lagip sa misaksi sa pagsunog sa mga ebidensya mao silang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, representante gikan sa kagamanan sa Bohol, Cebu ug sa Judiciary nga mo'y nagkupot sa mga kaso. Sunod lang karong tuiga nakasunog na ang PDEA 7 ug ang PNP og 1.3 bilyones pesos nga balor sa nakalain-laing nga matang sa illegal nga drugas. Ang unang distraksyon ay tabo nitong Pebrero 13, 2025 nga mobalor sa 284 milyones ka pesos nga balor sa Cebu ug Baniwana. Samtang pagka Hunyo 5, 2025 nakasunog usab sila og 560 milyones pesos yung bagulang, mukabat sa 468 milyones ka pesos ang ilang giguba. Gidayeg ni Secretary Valenzuela ang gihimo sa PDEA 7 din gipakita sa publiko ang pagbungkag sa illegal nga drugas aron mabagta ang mga pagduda nga kini ibalik lang sa gawas. Matud niya nga ang pagkuyanap sa supply sa illegal nga drugas o sa kini kadakong hulga sa katawhan ug isip tubag sa mga isyu sa nasod, pabilin sila sa gobyerno nga matinud-anon sila nga saan pinagi sa pagpakigalayon sa mga ahensya ug sa lokal nga kagamhanan aron na masumpo ang mga matang sa problema. The proliferation of illegal drugs represent a significant threat to the physical, mental, and overall well-being of our fellow Filipinos. And in response to this urgent issue, we remain committed to collaborating with our partner agencies, particularly local government units from the cities to barangays in executing our initiatives under the Philippine Anti-Drugs Strategy. Gipasabot sa PDEA 7 nga ang gisunog nga kontrabando mao kining shabu, marijuana ug kadto nga mga expired nga mga regulated drugs nga dili na mahimo nga ibaligya. Ang husgado mitugot na nga mopasunog sa mga ebidensya tungod kay nahuman na ang kaso gikan sa mga korte sa Bohol, Metro Cebu ug sa Negros Oriental. Gawa sa pagsunog sa mga ebidensya mihatag usab ang DDB ug reward sa upat ka mga informant nga gitawag nila og private eye nga nakatabang sa pagsakmit sa dakang supply sa illegal nga drugas. Matud ni Valenzuela nga moabot sa 775,000 pesos ang kantidad nilang nahatag sa upat ka mga informant. Usa niini mao si codename Luloy Sais nga nakadawat og dulan sa 300,000 pesos. Siya aga nakahatag og impormasyon sa usa sa mga dakop sa PDEA 7 nga nakakuha og pila ka kilo sa gituang shabu. Tungod nini gisaluduhan nila ang upat ka mga assets kay alang nila kung wala pa sila mohatag og kasayuran sa mga otoridad dili nila masakmit ang daghang supply sa shabu sa Central Visayas. The Dangerous Drugs Board salutes these informants because of the help they have given us. Tinguha sa DDB nga mapuhag nila ang pagkatap sa illegal nga drugas sa tibok Pilipinas pinagi sa abag sa katawhan. Matag kilo og gramo sa illegal nga drugas nga giguba, miluwas kini og kinabuhi og pamilya tungod kay wala na kini makaabot sa karsada. Si Consel Paul Labra II siyang bahin misaan nga ang kagamanan sa syudad sa Sugbo pinagin sa liderato ni Mayor Nestor Archibal, hugot silang suporta sa kapulisan ug sa PDEA sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Tinguhan ilang nga madeklara ang tibok Dakbayan sa Sugbo nga drug-free pinagi sa pagpuhag sa pagpanagan sa supply sa illegal nga drugas. Together, the government, the law enforcement, and the citizens will continue working toward a safer, healthier, and drug
free Cebu City. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Yeah, Ano yan? partner, ibalhin sa... Sige. Napamantay oras before ta mag-break, partner. I like it. Kanang napatay oras before ta mag-break. Nadyo'y kuan dire, no? Kaning kuan, partner, ang kaso ni Sara Diskaya katong controversial nga business woman. Kana big ganan ko ana big kanang lawyer kanang lawyering top to date. Ay, Nadyo'y bully na rin tayo. Bully. Dili uy. Tinuod man indot man mo discuss og mga kanang legal implications kay para gani kanang ato ang content ang atong unod sa atong programa kanang ganing makat-on ang mga tao dili ka nang di ba? Naman na. Okay, go. Pero ang Supreme Court, partner, may order ni siya nga ang katubitang kaso ni Sara Diskaya nga supposedly dito sa Davao, Yes. dadon ni diri sa Sugbo, partner. Pwede day na. Apparently, pwede, partner, kay ang Supreme Court under the Constitution, maumanay na ay power to set guidelines when it comes to mga kaso-kaso unsa mga paagi pagpadagan sa mga kaso. So kani bag-uhay lang last November nag-set og new guidelines sa Supreme Court nga for anti-graft cases dapat nato i-transfer ang mga kaso ngadto sa na may gi-designate nga anti-graft courts. Dito magud sa Davao dili kadto ang gi-designate. Ang pinakaduol ko no base sa Supreme Court is ang naa sa Cebu, which is in Lapu-Lapu City. So sa mga tigbalita, sa mga taga-media sa Lapu-Lapu City, basin unya og si Cristel ani mo ay magkuan dito, mag-atang dito kung kuan na ba na isuhan na ba, naluwatan na ba sa RTC in Lapu-Lapu City. I don't know what this unsa ni nga branch sa RTC, but naa sa RTC in Lapu-Lapu City dito gi-transfer ang kaso ni sa contractor nga si Sara Diskaya. Wala para ba to siya na isuhan og warrant of arrest, partner. So mao na ang importante nga development nga ato sang gipaabot. And well, that's part of procedural due process man sad, partner. Nothing much. Kanang mga kuan man good. Well, nothing much on a regular personality, but considering that there's a lot of kuan ba, there's a lot of things at stake here. This is a personality that's high level. Plus, ang uban pod, especially if it's Davao, people would start to think, ano man is there something involved here? Is there politics here? Tinuod, wala kay, yun na. Kay di ba kung basin unya ang mga tao kay well, I would assume na of course dili man gyud na ang presumption is dili gyud na ma-influensahan ang ato ang mga judges at justices, partner, no, sa mga bisag kinsa pa nga politiko, because the dispensation of justice is not supposed to depend on politics, patronage politics. Well, in a perfect world. In a perfect world, partner. Pero hopefully, partner, kini siya 96.5 ang ginikanan aning kasuha katuman ning sa Davao Occidental bitaw nga 96.5 billion ni siya, partner, ha, nga ghost project sa barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental nga pag inspection sa mga taga DPWH sa katong ICI dito. Asa mo may So mao na akong number one question, because di ba kung ikaw pa nga personality, like ako ang prosecutor or judge or person who calls the shots, and then you decide to inhibit or di ka mo kupot ng kasuha, most of the time it is because you feel nga you will not be fair in bringing out judgment. So in the case of transferring, is there a possibility nga makaingon ta nga walay basig mahadlok ang mga tao dito to decide on this because the case in question is a ghost project in Davao? Wala po. Naanay possibility, partner, pero gisulti man diri ang rason nganong gi-transfer in the first place so kay may guidelines. So kanang on paper nana lang gyud. Naa lang gyud siya. And then ang kanidi ang project ka, partner, nga 96.5 billion gi-award ni natong Saint Timothy Construction Corporation nga gipanag-iya lagi sa mga Diskaya ni adtong January 2022 nga gi-tag as completed niya dayon pagbisita dito kay
murag kuan raman to, pila raman to ka part sa kuan ang gisimento ang part sa river or unsa to ngadto ilang giadto sa Davao Occidental. So nindot ni sa partner nga kining at least maduol-duol sa diri sa ato kay para naa sa tay access sa mga information unya, although kay bawman ta nga kini lisod na makakuha og scoops no sa korte. Ikaw partner sa una unsay imong beat kamo sa Jobert sa una sa Court, justice? Justice and Capital. Kung sa una partner kung naay mga like decisions or orders unsa man sa kuan mo sa una kini outscoopay. Yes, bahalag friends. Bahalag friends. Buong na lang ikaugma. Magbungol the next day. Magbungol Ma-okay kahapon. Unsa may mga like controversial nga kaso sa una nga inyohang mga cover? Ecleo case. The Ecleo case. Ecleo case. Sa mga millennials or Gen Z na to nga viewers, partner, kung naa man nga bakasyon man sila karon, tan-aw ro gilo Cebu. Unsa man ang Ecleo case? Mana sila. So, kuan, memorable to actually because kato nga time kami ang picturan. May bumi ano picturan mo? tanaw namong ID, ana baso kanang nay mga inanang aspect, but also personally for me more memorable because pag editor na nako mo na pag-meet sa judgment. O niya si Mylen nagluha-luha na gikan sa si Mylen Manto. Si Mylen nga utan kay nga bata naghilak-hilak na kay nagpanik na siya, deadline baya is what time niya naabot siya from courts kay dugay kay nahuman ang judgment mga hapit na 7. Na problema na siya inkuday ay kaduol day kay nagpadung pa kadiri day nagmonitor naman na nakoy lead. Nagsuwat nako tagayan lang ko sa ipuno because ako may gi-assign I think ni Sir Lucky og nilang Jobert because ikaw man gyud naka-cover hala ikaw na lay edit din ha. Mao ba ni kay di ba na gipatay nga lawyer lately katong BIR and then naay murag explainer or naay murag special report detailing kin sa to mga nangamatay nga judges o mga lawyers over the past few years and it was mentioned there katong si Judge Attorney Arbet Yongko. Kana Arbet Yongko. Attorney Arbet. Nakahandle ba ni siya atong siya lawyer. Siya Sa lawyer. victim. Sa victim's lawyer. family. Okay. Plus it also cost the lives of some family members of the victim. Okay, so kani magpaabot tag mga susama nga mga case partner kay karon marang mingaw naman ang justice beat. I think na mingaw because di na kayo pod ingon ana ka accessible ang data before. Wala na kay beat. The moment nga gi-transfer ang courts to the Kimonda, dili na kay siya inana niya murag na usab na ang guidelines in terms of releasing kanang mga balita. So before very good kay naghanay kag makuha nga mga kung kaso. resourceful jud ka, enterprising ka. Yes. Very best friends with the photocopier. Pero muna inindot We lagi take care of our people. We take care of our people. Muna nga kaning makamiss na nga mga times partner nga murag maglumpaanay og kuan ba pangitag scoop ang mga tigbalita. Karon wala naman murag kuan naman pack reporting naman. Pack journalism. So which I think all the more needed ang investigative reporting. Kanang while mukuyog ka sa before man good while magkuyog mi as a pack na gid na time nga mo mawa si Ador Mayo. mukalit lag kawagtang asa man si kuan ana ba. Yeah. So muna siya mga gala. Nya sa atong pagbalik unsa may mga hisgutan pa nato. Maghisgot-hisgot tag laing mga issue partner. Okay. So, diha lang mo, please stand by, balik mi after the break. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
New Start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya unsa pa man ato mga panghisgutan partner kagahapon na ade koy gusto unta isgutan kagahapon about ni sa estado sa edukasyon in the Philippines partner Department of Education kay naamanggoy kining study na research Atong reading skills? dili sa reading skills kini ang unod sa ilahang research or study. It found out nga the more we classic kani kunong 75% kay di ba partner maora ba kuno gipangayo sa gobyerno kining 75%. Matud ani nga o di ba maoy gipangayo. Legally, technically, mao ko nagipangayo para makapasar ka to the next level. Sa una ka naging unsa tawag na attorney NCEE pa man na before? Karon National Achievement. Diba sa una career. murag kanang kung unsa tawag na kung mahagbo kag NCEE, lesser man chances sa college kanang inana ba? Nya mo na isulti before sa mga katigwahan 75, pila mo score? 78. Ay, 75, may gipangayo sa gobyerno, ano po? Mao lagi na pero kahadlok. Di na madawi. Di na mahadlok. Karon ko no partner kining matod sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS nga maoy nag-conduct ani nga study. Ang kining long-standing practice kuno sa Department of Education nga iyang gi-classify ang mga student as quote-unquote proficient only if they score 75% in the National Achievement Test. This does not accurately reflect what learners actually know and can do. Kaya kini kunong 75%, daghan kuno kung wala man kuno ni nagbase or wala kuno ni say gibasihan nga standard setting processes that determine nga dunay kalabutan ang 75 sa mga curriculum requirements. So, ang akong nasabtan ani nga study partner kay kung dili pa lang unta kuno 75% ang cut-off, kay mas daghan kuno, o bisan pa kuno wala naka 75, daghan kuno nga mga bata actually ang mas nakahibaw og who really know and can do more than their grades actually reflect. Tuo ka na partner, kay mo bali man ko. Bali. So, naiuban unsa pasabot kung kana imong basihan kanang study sa PIDS, nagtuo sila nga ang mga bata mas nakahibaw kaysa unsay ni gawas nga resulta sa ilang exams. Nya tungod sa 75% nga cut-off, nga naay mga nanghagbong, ang katong mga nanghagbong, actually, they still know, but because na ako noy 75, wala lang ko sila, di sa kumoto, ani partner, so, lisod, kay, mas taas, ron. So, lahi ang generation, kanang compliant lang ta, kanang, si tawagan na, libog ko, so, okay lang ta nga kanang minimal kuan lang, output lang kay basta kay ang importante kay baw ko. Kani magong 75% partner ang nag-impose ani ang Bureau of Education Assessment sa DepEd nga 75 ha sa mga grado sa National Achievement Test. Kung dili ka makakuha at least 75%, you will be considered as either nearly proficient or low proficient. Pero bisan pa kuno katong nakakuha og below 75 sa National Achievement Test, still
makaingon kuno ta nga they actually kuan gapon sila. Kamao gyapon sila. Kamao kuno gihapon then sila. how do you measure? How How do did you you measure? And then how can you say nga kamao gyud na sila pero kanang ano ba? Pero mao gani karon partner kay baw man ko kay lahi naman ang grading system diha sa atong mga eskwelahan karon mas dagdagan kay makakuha tag 98 tag 99 nya tuo nga na partner nakakuha 98 99 depende sa estudyante. depende sa estudyante o depende sa standard sa maestra Kay grading system. Depende sa grading system kay ako bitaw kining di ba sa pila mong kinadak ang grado attorney. pag high school ako partner ang sa mataong kinadak ang grado. Ako anto research. Research pag fourth year. Pila man? 99. Wow, kuya oy. 99 point ang final Unsa imong lowest na grado attorney? 80 plus. Sa unsa man hello oy ka bright oy. Bang level. Ang imuha ang inyuha man god kay ang imong naabtan dili pa to 0 100 inyuhang kuan ang inyuhang grading system. I think ang highest ato 95. 0 100 oy. 0 100 na sa. Okay. So naka-unsa man ka? Kailan man sa imong ani pila ko kay valedictorian ni si Mamalo kay wala oy. Unsa man ni siya sa lahog? Wala baka partner kay ato o kayo ni mo lahog. But kanang para nako attorney dili kay ko mo effort kung math. Kay kabaw ko nga maglabad akong kapoy. Ano ba? Oo ding nagmaskong. Pero ang gapoy math sa course. Pero kanang mo gid ako actually karon nga nagmasters ko. Ana ko shocks di gid ko kalikay og math kay now statistics for research. Nice. But gipangutan ako sa UP Los Baños nga how do you feel? I think kanang statistics should be shaped in a way that it will contribute to the study. Dumot guys man. Ganong kuan ra gidaan lang sa baba pero kung pangutan okay how did you come up with the standard deviation for wala your population? Wala man ko nag quantitative qualitative ka bitaw kay na gawas I think it would be important to measure the economic impact if you have quantitative dili lang ko thank you lang but kani ba worried ko ani ha kay kanang if we go with the bare minimum nga musugot lang ta nga 75 but kamao gina sila kanang murutag atong giilad atong kaugalingon attorney whereas other schools there's one school I know in particular nga hasta ako ni siga mong matang Dennis kay ano man ni nga kuan sa una honor but kanang because kuno daghan kay honor ilang gisaka ang threshold for honor murag pananglitan sa una honor ka kung 80 mong kuha above. Di man mo matter. And then pag human ingon na dayon nga ay daghan na kay honor ang standard kanang kuan. So gisa ka gamay. Dapat 85 above na ang honor. So katong mga bata sa una nga 80 to 85 na honor, pwedeng sa kitas dughan. Ang ganong bugo na day ko ako na honor na ano ba. But kung yun na ang standard sa private schools nga that's sige private saka, i-clarify na to partner kana imong gihisgutan private kay ang public ra ba ang ilahang honor system karon 90 and above. That's why. So karon kung ingon ana ang standard sa private school, not necessarily ha kay ang katong ang ilang increase is 10 points man sad. So mao gyud 90 above ang ilang honor. Karon kay kung inaana ang standard sa private school nga daghan ra kayo. Ato pag i-increase para mahagpat gyud kung ang mga kinsag yung mga bright nga ibutang gyud sila lahing classroom para advance gyud ni. Grabe. Unsay mahitabo sa public school kung moingon ta nga bright na sila. Wa lang kaay na reflect sa kuan. Then pwede din na partner, bright ka, nyawa ka na ka 75. But to me, naagyo kuan gyud. Pero ako attorney dili ko katong typical nga mother who thinks that an achievement is only based on the grades. Kay na may klase-klase lain-lain na klase sa intelligence partner ang bata. And you cannot reduce it to just like academics. Mao na nay kuan karon, mao na nay trust karon ba nga there are multiple intelligences and it's a matter of kanang kuanan. But ningon gud ko kay naman na sa guidance nga there are multiple intelligences and each child has an opportunity to shine blah blah blah. Ana gid ko okay but I want the bare minimum pod nga in terms of academics ay lang pod pahagbong. Di ba? Tinuod mo bitaw na kanang mo excel sa sports unsa nganong gibash to ang SDS Schools Division Superintendent sa Davao Region ba to? Kay ingon siya nga
sa speech niya during the division meet ba to or some sports meeting, nasa giingon nga nasa gisulti nga line from a book or from a poem ba to, and then or nasa gi-ask nga question sa mga delegates niya, wa man siya nakatuwa, siya tubag, so nag-joke siya nga, oy, dili lang ta puro sports ha, ato sang let's take care of our academics, which is also correct. Yes, actually, because in other schools, private schools, dili biya sila mo dawat nga mapadayon kag athlete kung mahagbong ka. Oh, mao gyud partner. Mao bitaw ning kaning like na ang mga campus journalists pod niya. Before you can become a campus journalist niya, focus kay kada sa publication, you are a student. So, be a student first. Take care of your academics. Tinuod, batang ubang parents magyaw-yaw na. Grabe kaayo, athlete ko niya kung anak niya. Siktuhon pa ang grado. To me ba, if you're a parent, wouldn't you want that? Nga para na ko, sige. Yes. Kuha na, kung nang bunugan, kanang hatag og lisod ng mga exams kay para iyang growth gani attorney. Depende ra jud sa perspective sa parents partner no kay nay uban nga unsam na eskwelahan na oy mauna para na ko kayo. Pero paano man ang eskwelahan, I think ang kuan diha ang kitang tanan, we have the same goal man nga for the welfare of the child para siya mo bloom as a person or ma-meet niya ang or ma-kuan niya ba ma-meet niya ang iyang mga potentials full potential. But ang akong worry attorney was katong imong giyon nga study, gamay ra kuno diferensya ang score gikan sa 2019 to 2024 nilabang tag pandemic. Nga naman. Anong gamay ra man ang diferensya? Diba? So naglipog ko nga unsa kay factors to consider ba? Gamay ra ang diferensya sa pre-pandemic sa post-pandemic. So, the pandemic did not affect at all the quality of which personally I think it did. It did. Diba? It did a lot. No? It did kay ang mga parents naman ang nikuan sa module ug ang mga guardians. So, sila lang gud ta mag-joke-joke sa itong mga kaugalingon. Good. But of course, kinahanglan masad to siya nga ibuhato na to kay ang ato ang mga ginikanan. Saon man pabalikon nimo. Mutabang yun, and during the pandemic, wala may teacher who can be there. So, dapat yun na guidance from the parents and the guardian mo to at some point, ang guardian or ang parents ang mo nag-answer. Mao na ang ending karon, ang ilang data nagpakita nga katunga sa mga grade 5 students nato, di mo kasabot og simple written text. Tinuod partner, grabe kayo ang kining kana mo kuan jud ko ana, mo agree jud ko ana nga kining importante man gud nang dili lang ka kahibaw mo basa but kahibaw sad ka mosabot sa imong gibasa. Comprehension ang tawag kana kay saon man nang may kay fluent kay ka mo basa niya dahil kung i-reword i-paraphrase nimo di ka makasulti sa gist. Correct. Lahi ra ng hearing ug listening. Kay kanang one entails understanding. Diba? So man partner nya, which also leads me to wonder kanang imuhang mga kanang schools kanaging imong ato okay kuan partner how do you pila man sila in a total school population, how many are still interested ng mga ingon ana interested in writing o mga ana kuan gyud partner ang feedback gyud sa mga school paper advisors, sa mga coaches, sa mga teachers kay nagkagamay ang percentage nga interesado into writing or into journalism. And bisan pa katong mga interested partner, because interest alone will not make you a good campus journalist, yes, partner. True. You have to have the goods. Ang uban mo ingon man the mind is willing but the body is weak. Ang uban sa the body is very willing but the the mind is never mine. Kaluoy sa pero sige wala man tay gikuan partner kay di ba in practice. Yes. It's not always the best writer maoy best journalist. I agree. Para nako di gyud na nako strength ang writing. I can write, I can come up with news, but kanang dili ko makaingon. I know that there are some people nga makaingon ko ninduta mo suwat ani. Like Pablo John Garcia, very good writer. Lorenzo Niñal, the late Max Limpag. Jerry Tundag, the late Jerry Tundag. But makaingon din ko, kamao lang ko musuwat, but di ko maayo musuwat. Okay. Di maayo guro ka musuwat. Wala lang ko nakaabot ni mo. Gabi ha. Wala ta nagkaabot sa Freeman, pero
there are other skills manggod nga kinahanglan nimo i-master as a journalist like kaning data gathering. That's a skill also. Yeah. Nga kanang kinahanglan kag people skills and then dapat street smart sad ka at some point. I wonder though what will happen to those who took up journalism or katong mga nangiskwela. Speaking of this data gihapon, balikan gihapon ako, attorney. Unsa kay man nahitabo ato no? Unsa kay quality of output and livelihood atong mga bata nga natimingan gyud sa pandemic. Oh. Mao gyud na kay di ba usa sa mga nakapwersa sa ako ang anong nakakat-on kong basa pag grade 1 partner kaning mga maestra nato nga again uy na niya dai next stick. Ganahan kong mga inani nga mga maestra partner so because stricto ba kay mao nabitaw sa lagi ingon nga the best teacher dapat ibutang nimo sa grade 1. Kay formation man. Formative years. Nakaingon sa gyud ko, I do not have the patience to teach in elementary. Kay ni-teach ko college, I really don't have the patience. Believe ko ang mga daycare ug elementary school teachers. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud tinuod. Grabe nga pasensya ang dapat nimo bawnon adto mga bata labi na siguro sa mga public schools nga Yes, bawta. natoy video din na si Rodel dati file video del nga magkatawag gyud ko del kay feeling gyud nako ang maestra nang nagugat na gyud og deliver ba mga bata mang paso-paso duwa di ba kay elementary ba ya. So mao na importante nga kuan balik ta sa katong grade 1 and then naapatoy change from the mother tongue based to now back to English na pod. I don't know if the mother tongue based education for grade from kinder to grade 3 I don't know kung ma-measure ba gyud nato ang effectiveness ato unsa gyud to siya, but the fact nga gitangtang ron siya kay gibalik sa English means dili. Well, to me personally naabtan gyud akong anak adto in town pero makonsumisyon siya kay lima ka naghilak-hilak akong anak attorney kay abi man niya ang kaning dughan dunggan. Nabali ba? Inihilak siya kay narong siya. Why? This is dunggan. No, dai, that's dughan. This is dunggan. Ano ba? Yeah, sometimes makonsumisyon siya na ako. Ano kung saan nagtudo siya? Maisya sayop man eh. Yeah, mag-count. Bisaya. I don't know sa ilang basis. Hala, di ka ba? Kapat. As an kauhaan. As an elite student. Bitaw. So, kana ba? Kanang, and inigabot na, I think more confusing for us because our mother tongue is Cebuano. Napay Filipino. So naglibog in town ang bata, inig sentence construction, nagkatuwad-tuali ang Tagalog ug ang Bisaya, nagsagol na lang. Di ba? Tinuod yun na. And even karon partner. Ngayong Pasko, gusto kong bumili ng blank. Diningon sa ako anak, ngayong Pasko, gusto kong bumili ng duwaan. Di ba? So, kaluoy nang I think feeling na ko nang libog ng mga bata uy kanang unsa na ni no luoy sad. So mo na gi testingan jud maayo ta napay K-12 sa una 10 ra na karon gihimong K-12. Anya karon attorney kay nanasay question sa K-12 kay I don't know kanang unsa man gyud, do you think K-12 is effective? I can only speak of what the education that I got during our time. So, para lang nako, layman sa ni, of course, I cannot provide data. Pero kung ako pangutanon ko, was my education effective? I will ask myself, nakahibaw ba ko mo basa? Nakahibaw ba ko simple or basic math? Nakahibaw ba ko mo suwat? Na-ready ba ko for at least professional life if I wanted to after high school graduation? Or mag-need back, of course, nag-college man ta. But to me, I got pretty decent education. Pikan man sad ko sa kuan. Thankful lang sad ko sa akong among eskwelahan. Science high man dito sa Medellin. So basta science high bright man na. Ambot lang sad partner. So sad toy nag-ingon. But mo na karon partner ang hinungdan man gud nganong ilang plus 2 kay tungod ko no to prepare them for their career para for their livelihood, technical, vocational skills ma-develop, but karon partner dili man sad gay manawat ang mga establishmento ang mga companies o at least dili college graduate. Oo, actually mao na problema no. I think before they said kaning K-12 will help ensure that graduates will already be kanang given job opportunities, but dili man mangita ra man gyapon og college graduate. Sometimes gani college graduate not enough. Mao gyud. It's kinahanglan ba gani ka na experience. So I don't know, marag we are still in that process of
really finding the exact nga timpla, partner. And hopefully karon next year nga ang education sector man maoy makatagamtam sa labing dako Bulk nga of the budget, no? budget for 2022. Inaot kaning mga perennial problems dili na ninato or at least I hope ma-lessen. kaning more than a quarter of grade 5 students tested remained at very low proficiency levels. Mahimo na maarang-arang sad ang taon. Yeah, grade 5, that's just 2 years to high school niya. Yeah. Dili pa ka makasabot. Ay, put ka na, attorney ba? Di ko kasabot. Nga sa Pilipinas, masige tag-ingon. Low reading comprehension, low whatever reading, unsa na, math. Ano makapasar man? Because at some point, nalagi to for example, during the pandemic, na atoy order nga no one left behind. Kana siya. So, kinahanglan ni mo mapasar kay kung dili sa di mo papasaron ang kana nga bata, grabe ang paperwork, partner. Pa-explain nun ang maestra nga nung nahagbong ni siya, mag-send og letter to the division office with all documentation nga niadto ka for your intervention. O do you have to go through those additional hassles? So, you mean to say, naabot sa point nga, saving their own skin na lang? Muragin ana ba nga kining tungod sa kadaghang paperwork, may pa na lang papasaron ni nato. And also, partner, naa magyud tay batasan usahay nga giving everyone a chance, pero mo lagi na mag-suffer sad in the end. Pero sa ako naadyo ko yung mga classmates sa una nga katulo ka upat magbalik-balik og grade 1 because I feel like sa una mas stricto ang mga maestra. Kana ba para nako, isn't that also something nga makaingon ka nga, tarong ta kay pardita magbalik-balik og grade 1. Ano ba? Di ba sa una na kay mga classmate nga sige balik-balik. So may unta og dili jud i-endorse to the next level kay para ang kining mga ma-test na gyud kung ato grade 5 dahil kani mag-test at least na nag-reading comprehension. Kinsaon man nag-abot kag kining grade 5 niya napakunoy mga anak partner grade 5 grade 6 non-readers. Okay ra nang maka-read pero walay comprehension kana jong non-readers di kay mabasa. Kano sa man ta nga edad nakatunog basa mo by that time proficient na ka supposedly and you already understand some difficult words. Unta no? Unta, partner. Naot unta nga ang budget mahimong yawi nga to sa mas proficient nga mga bata. Yan na to mention, partner, ang mga nindot-nindot ra ba nato nga mga competent nato nga teachers hinay-hina. Ay gyud ginahina. Tuanas gawa sa nasod. Tuanas gawa sa nasod. Yan nagsige nag-post nga nindot ko nga to ilang kinabuhi. Yes. Kay better wages. Lisod kay diri ambot lang yun. Mao na. May ta i-improve para dili ta magkuan mahutdan og talents here. Okay. Kaya nahutdan na ta. Nahutdan na tag oras ani. Tuy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga gisip ng mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang gisip ng unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya may luhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon na dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Ug nahitabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan
ug tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Lim Chua may nagtapos itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Nangabkab naman gud kanina sa imong kilid. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.